Hello everyone! Good day sa inyong lahat. Mabuti naman at nandito kayo at nakatambay pa rin kahit na Friday today. Kahit na maraming gagawin ay nandito pa rin kayo at pinaglalaanan ng oras itong ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat, lalong-lalo na yung mga walang sawang sumusuporta sa atin. Thank you so much po sa inyo talaga. Wala pong pagsidla ng kasiyahan na nararamdaman ng aking puso, lalo na kapag nakakabasa ako ng mga magagandang komento at syempre mga constructive criticism mula sa inyo. Hindi po natin ikinakagalit yung mga constructive criticism ninyo kasi naniniwala po tayo dito na dyan po tayo mag-improve. Dyan po tayo mas magiging mabuti sa ating ginagawa. At syempre, bilang pasasalamat sa inyong mga walang sawang sumusuporta sa atin, nako, babasahin po natin ang inyong mga komento. At syempre, kung bago ka lang sa ating channel, welcome! Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Sana hindi ka disappointed sa nakikita mo ngayon. At sana ay nagugustuhan mo ang ating mga uploads at ang ating content para nang sa ganun ay makapag-subscribe ka naman at makapag-click ng notification bell para lagi kang nanonotify sa tuwing meron tayong bagong video na ina-upload dito sa ating channel, which by the way, hopefully na araw-araw kapag hindi po tayo masyadong maraming ginagawa at kapag meron tayong kwentong na mababasa doon sa ating email, kapag merong nagpapadala, babasahin natin yan. Hello po sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Kay Christy, sabi niya, kawawa naman ang anak niyo ni Cardo. Comment niya ito sa nangyari nung isang araw. Hi kay SP Amor Groyal, maraming salamat sa iyo. Christina, thank you so much. Aaron Diaz, maraming salamat po. Hello din kay Talia Bacornay. Ayan, Leia Andaya. Sabi ni Aaron, sana raw picture na lang yung pa-shoutout. Naku po, hindi po pwede yun ganun kasi parang hindi naman po bukal sa kalooban ko yung pagpapasalamat kapag ganun, hindi ba? Hi kay Ed Sabanilla, maraming salamat. Leia Andaya, ewan ko kung nabasa ko na yung pangalan mo, pero hello again kung nabasa ko naman. Hello kay Elsa Punzalan, maraming salamat. Chazi Chai, it's me, Irene. Hi Irene, maraming salamat. Sending virtual hug din para sa iyo. Irene Reyes, thank you din. Iba yung it's me, Irene, iba tong Irene Reyes. Hi sa family Alipio and Reyes, maraming salamat. At sa lahat mga OFW sa Bahrain, thank you so much. Hello din kay Chazi Chai. Hello din kay Kim Joyce Clavel, maraming thank you sa iyo. Christina Pitero, salamat naman. At hello din kay Darlene Mikatuan, maraming salamat sa iyo. Avery 2360, hi, welcome back sa iyo. Maraming salamat. Nako, para raw silang nanonood ng movie na nakikinig. Sana naman ganun talaga ang dating ng ating programa sa inyo. Mabuti naman at inyo pong nagugustuhan ang ating program. Kung meron po kayong komento, pwede nyo pong ipadala yan para nang sa ganun ay ma-improve pa natin ang ating programa para po sa inyong ikaka-entertain, ganon. Hi kay Edward Ray Odero, maraming salamat. Faye Flores, thank you. Hello daw kay Rarara, Harana, Faye Eloisa, May, Ses, Grace, Irene, Ricky, Tito Bob, Superman, and Manok. Ganon. Hi kay Gloria Havillonar, maraming salamat. Nemea Ageresola, maraming thank you sa iyo. And sa mga office mates mong si Joyme, Jem, Ellen, Grace, and Jusel. Palagi raw silang nakikinig sa atin. Hello po, maraming salamat. Josephine Mapalad, hi! Mukhang nababasa ko na naman yung pangalan mo. Julieta Astrolabio, maraming salamat. Or Juliet Astrolabio pala. Maraming thank you sa iyo, Juliet. And syempre, hello din kay Liza Chen, Maji Tagwada, maraming salamat po. While working with my 2 doggies. Hi kay Mayet Cancio from Dumaguete with Love. Hi sa'yo. Jessica Crota, maraming thank you. Heidi, salamat din. At syempre kay Angelica Runsang from Saudi Arabia at sa tita niya raw na addict na rin sa ating programa na si Madam Daisy Runsang. Thank you, Madam Daisy. Rose Kalang, maraming salamat sa'yo. Jerna Quezon, thank you so much. Princess
Tameralies. Maraming salamat. Jeremy Francisco, thank you po, Jeremy. At syempre, hello din kay Jezzy B. Ayon, hello din kay Kay de los Santos. Maraming salamat. Jerna Quezon, thank you so much. And Colasio, maraming salamat po sa inyong lahat at sa lahat po ng nagko-comment dito sa ating channel. Nako, thank you talaga. At hindi na natin patatagalin pa. Alam kong excited na kayo para sa ating Friday story dito lamang sa paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Meron tayong mga desisyon na ang iba sa atin ay pinagsisisihan. Ang iba naman ay hindi na pinagsisihan kahit mali pa ang kinahantungan dahil ito naman ay nakapagbigay sa kanila ng kasiyahan. Pero bakit nga ba? Bakit nga ba may mga bagay na kahit alam nating mali, kahit alam nating hindi tama, ay atin pa rin ginagawa, matikman lang ang panandaliang saya? Dear Mama Mia, magandang araw po sa inyong lahat. Nais ko pong ibahagi ang kwentong ito hindi po para inyong husgahan, kundi po para kayo ay may matutunan sa lahat ng aking mga pinagdaanan. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Angel. Pero kabaliktaran po ang mga ginawa ko sa buhay ko sa aking pangalan. Hindi po ako naging isang anghel. Bagkus ay ako po ay parang naging isang demonyo sa buhay ng isang tao na nagdulot sa kanya ng labis na pagdurusa. Na Mama Mia, isa din sana sa hihihingi ko ng tawad sa pamamagitan ng inyong programa. Mama Mia, bata pa lamang ako, ay masasabi ko na maswerte po ako sa pamilya. Meron akong isang kuya na 5 taon ang tanda sa akin. 2 lang kaming magkapatid. Mahal na mahal kami ng aming mga magulang. Masaya ang aming buhay. Mama Mia, kung tutuusin, aakalain mong perpekto na ang pamilya namin, na wala ng ibang makakasira nito. Kaya lang, hindi po naging madali sa amin ng lahat. Yung papa ko po kasi ay sumama sa ibang babae. Sa pinsan pa talaga ng mama ko. 2nd year high school ako nung mangyari ang lahat ng ito, kaya naman Mama Mia, meron na po akong isip noong panahon na yun. Alam ko na ang mga nangyayari sa aking paligid kahit na kalimitan sa mga yun ay hindi ko naman masyadong naiintindihan. Mama Mia, 1st year pa lamang ako ay madalas nang nag-aaway ang mga magulang ko nang dahil sa pambababae ni Papa. Hindi ko alam noon na may katotohanan pala lahat ng pagdududa ng mama ko. Ang akala ko noon, Mama Mia, ay tamang hinala lang itong mama ko. Selosa kasi si mama kahit mula pa nung mga bata pa kami. Kapag lumalabas kami noon para mamasyal bilang pamilya, ay laging nagsiselo si mama kapag napapatingin sa ibang babae ang papa ko. Akala ko noon ay cute-cute na pagsiselos lang yon. Kaminsan-minsan nga, Mama Mia, ay naiinis ako sa mama ko kung bakit gano'n na lang siya kaselosa. Pero lahat pala yun ay may batayan. Dahil nung 2nd year high school nga ako ay nalaman ng mama ko na pinsan pa niya ang kinakalantari ng papa ko. Na pinsan pa niya ang babaeng kinababaliwan ng aking ama. Mama Mia, nung mahuli ito ni mama ay nagsama pa rin naman sila. Pinilit pa rin nilang ayusin ang aming pamilya. Kaya lang ang papa ko, siya na po ang sumuko. Siguro, masyado talaga siyang nadala dun sa pinsan ni mama. Siguro mas magaling yon. Siguro mas magaling mag-alaga. Siguro mas hindi mabunganga. Yun kasi ang laging reklamo ng papa ko sa mama ko. Masyado raw itong bungangera at nakakarindi na raw na marinig ang boses ni mama na lagi siyang pinagseselosan at iniisipan ng masama. Nung una, Mama Mia, ay masakit na masakit talaga para sa amin ang nangyari. Lalo na sa akin. Mataas po ang tingin ko sa ama ko. Noong mga panahon na yon ay iniisip ko po na si Papa ang batayan ko ng perpektong lalaki pero hindi pala.
Hindi pala siya, Mama Mia, dahil labis niyang sinakta ng aking ina. At mula nga nung nilayasan kami ni Papa ay nalugbok na si Mama. Hanggang sa unti-unti ay napapabayaan na niya ang sarili niya. Si Papa naman ay lagi pa rin nakasuporta sa amin financially. Yun nga lang, hindi na namin siya mahapgilap dahil ang sabi ng karamihan ay nagtanan na raw sila ng pinsan ni Mama. Umalis sila sa lugar namin para makaiwas sa kahihiyan. Maliit lang kasi ang aming lugar, Mama Mia, kaya magkakakilala lang halos lahat ng tao sa aming barangay. Kaya siguro nilisan nila ang aming lugar para nang sa ganon ay makapamuhay sila ng masaya at tahimik, ayon na rin sa ibang kamag-anak ni Mama. Si Mama naman ay hindi rin nakarecover sa pangiiwan sa kanya ni Papa. Masyado pong nakapokus ang mama ko sa relasyon at pagmamahala nila ng papa ko. Kaya ang nangyari, Mama Mia, tuluyan po siyang nabaliw hanggang sa kinitil niya ang sarili niyang buhay. Oo, Mama Mia, napaka-tragic po nang nangyari sa pamilya namin. Iniwanan kami ng papa ko at yung mama ko naman ay mas piniling tapusin na ang kanyang paghihirap sa pamamagitan ng pagtatapos ng sarili niyang buhay. Siguro ang naisip ng mama ay malalaki na kami ng kuya at kaya na namin ang aming mga sarili. Pero hindi po. Nag-iwan po yun ng malaking trauma sa akin. At Mama Mia, 3 taon lang po matapos mamatay ang mama ko, ay ang kuya ko naman ang nagkasakit. Nung nagkasakit ang kuya ko, dun lang muling nagpakita ang papa. Pero hindi po para alagaan ang kuya ko, kundi para po magbigay ng pinansyal na tulong. May kaya naman kasi ang papa ko, Mama Mia, dahil maganda naman ang kanyang trabaho. Malaki ang kanyang sinasahod. Buti na lang talaga at naisipan pa niyang tulungan kami ni kuya. Ang kuya ko naman ay may insurance dahil naka-enroll pa rin naman kami sa insurance ng papa namin. Pero hindi po sumasapat yun, kaya kailangan pa rin namin ng tulong. Mama Mia, ang papa ko hindi ko alam kung may pakialam pa ba sa amin o iniisip niya lang na responsibilidad niya kami financially. Dahil kahit nung nagkasakit ang kuya ko, wala akong makikitang ni konting pagsisisi sa kanya sa lahat ng pinagdaanan ng aming pamilya. Wala po akong ibang masisisi sa mga pinagdaanan namin kundi siya lang. Wala po akong ibang sinisisi sa mga paghihirap na pinagdaanan ko kundi siya lang. Kung hindi dahil sa kanya, hindi naman magpapakamatay ang aking ina. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako mag-iisa sa pag-aalaga kay kuya. Well, Mama Mia, hindi naman ako totaling mag-isa nung inaalagaan ko ang kuya ko. Nandun naman ang best friend niya na itago natin sa pangalang Carlo. Si Carlo po ay best friend ng kuya ko mula noong elementary. Ang akala ko nga ay katulad siya ng ibang mga barkada ni kuya. Ang akala ko nga, Mama Mia, ay katulad siya ng ibang mga barkada na mabuti lang kapag may pera o kapag healthy ka o kapag nakakasama kanila sa kasiyahan. Pero si Carlo iba po. Lagi po niyang dinadalaw ang kuya ko. Lagi po siyang nag-aalaga sa kuya ko para makapagpahinga ako. Pero hindi rin kinaya ni kuya ang kanyang sakit na cancer, Mama Mia. Wala pang 2 taon mula nung nagkasakit siya at mula nung inumpisahan ng kanyang therapy, ay namatay na rin ang kuya ko. Napakasakit at napakasaklap ng mga pinagdaanan ko. Nasa second year college na ako noon, Mama Mia. Halos hindi ko kayanin ang pagkawala ng kuya. Technically ay mag-isa na lang ako sa buhay. Hanggang sa nalaman ko na nabuntis na ni Papa yung pinsan ng mama ko. Hanggang sa nagpakasal na silang 2, Mama Mia. Mga walang hiya talaga, hindi marunong makonsensya. Nakuha pa nilang magpakasal, wala pang 1 taon mula nung mamatay ang kuya ko. Hindi ako pumunta sa kanilang kasal, pero inobliga ko ang papa ko na pag-aralin niya ako, Mama Mia. Yun na lang kasi ang naiisip kong paraan para patuloy na mabuhay. Ang totoo niyan, mula nung mamatay ang kuya ay parang hindi ko nagugustuhin pa na mag-aral. Kaso lang, Mama Mia, bago siya mawala ay ipinapangako sa akin ni kuya na magpapatuloy ako sa buhay kahit ako na lang mag-isa. At si Carlo naman, Mama Mia, ay pinapangako rin ni kuya na hindi niya ako iiwanan at hindi niya ako pababayaan.
Tinupad naman ni Carlo ang kanyang pangako. Halos linggo-linggo ay binibisita niya ako hanggang sa makapagtapos na nga ako ng pag-aaral. Mama Mia, tinuring ko pong kuya si Carlo. Tinuring ko po siya na parang siya ang magiging sandalan ko sa oras na nangangailangan ako ng tulong. Pero Mama Mia, hindi lang pala magiging sandalan ko sa sakit na aking nararamdaman si Carlo. Dahil nung gumraduate ako ng college, Mama Mia, siya lang po ang umattend para sa akin, liban na lang sa iba kong tita na na-late pa. At nung matapos na nga ang ceremony ay sinamahan pa ako ni Carlo. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay tinulungan niya rin ako na makahanap ng trabaho. Doon ako nagtatrabaho sa kumpanyang kanyang pinagtatrabahuan. Naging close kaming dalawa. At ang tingin ng karamihan sa amin ay magkuya dahil alam nila ang aming sitwasyon at alam nila ang aming mga pinagdaanan. Mama Mia, marami ang nabilib kay Carlo nung nalaman nila na isa ito sa mga taong naging sandalan ko sa mga paghihirap na pinagdaanan ko sa buhay. Hanggang sa isang araw ay pinakilala sa akin ni Carlo ang isang babae na itago natin sa pangalang Jessa. Si Jessa, Mama Mia, ay maganda, sophisticated at makikita mong galing sa buena pamilya. Mabait din siya at nakakasundo ko rin naman. Pinakilala ako ni Carlo bilang kanyang itinuring na nakababatang kapatid. Pero Mama Mia, hindi po naging madali ang relasyon nilang dalawa. Marami silang pagsubok. Unang-una dyan ay ayaw ng mga magulang ni Jessa kay Carlo. Lagi nilang sinasabihan si Jessa na humanap ng ibang lalaki. Lagi nilang sinasabihan si Jessa na wag si Carlo dahil mas may maayos na buhay pa na naghihintay sa kanya. Pero solid talaga ang kanilang pagmamahalan hanggang sa tumagal sila ng 3 taon. Pero isang araw, Mama Mia, ay bigla na lang hindi pumasok sa trabaho si Carlo. Nagtataka ako noon at tinext ko siya pero hindi naman siya nag-reply. Sabi ko, baka may pinag-usapan sila ni Jessa, baka may lakad sila o kung ano pa man. Kaya inisip ko na wag na lang silang istorbuhin. Inisip ko, Mama Mia, na pabayaan na lang muna sila sa kanilang buhay. Hanggang sa naging 2, 3 at halos 1 linggo na ang absent ni Carlo. Tinawagan ko siya pero hindi niya sinasagot ang bawat tawag ko. Tinext ko siya pero wala akong natatanggap na reply. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, naisipan ko na bisitahin si Carlo sa kanyang apartment. Alam ko naman kung nasaan yun. Hindi ko lang alam, Mama Mia, kung may kasama siya doon. Wala naman kasi kaming pinag-usapan tungkol sa arrangement nila ni Jessa. At nung dumating ako doon, ay madilim na dahil kagagaling ko pa sa trabaho. Kinatok ko ng kinatok ang apartment. Pero walang sumasagot. Tinawagan ko ang cellphone niya at nagri-ring naman ito sa loob, Mama Mia, kaya alam kong nasa loob si Carlo. Hindi kasi siya ang tipo ng tao na naiiwan ng cellphone sa kung saan-saan. Kaya kinatok ko pa rin siya. Hanggang sa wala na siyang naging choice kundi pagbuksan ako. Gulat na gulat ako sa itsura niya, Mama Mia. Makapal na ang kanyang balbas dahil palang wala na siyang ahit-ahit. Mahaba na rin at parang ang gulo-gulo ng buhok niya. Mugto rin ang kanyang mga mata. Mama Mia, naka-shorts lang siya noon at walang pang-top na damit. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit hindi ka pumapasok sa trabaho? Tanong ko. Mama Mia, pinagbuksan niya ako ng pinto at nung makita ko ang loob ng kanyang apartment ay mas nagulat ako. Ang gulo-gulo. Ang daming bote ng beer at can ng beer na nakakalat sa kung saan-saan. Meron ring mga pagkain na hindi nauubos. Parang ilang araw na yun dahil nangangamoy na yung iba. Carlo, ano ba to? Ano bang nangyayari? Tanong ko. Mama Mia, umupo siya sa sofa niya na tingin ko ay parang wala ng space para upuan dahil sa dami ng damit na nandun na alam mong hindi pa nalalabhan. Wala na. Iniwan na niya ako. Iniwan niya ako. Hindi ko alam, Angel, kung anong nagawa ko. Ano? Iniwan ka ni Jessa? Tanong ko. Oo, iniwan na niya ako. Siguro hindi na niya ako mahal kaya niya ako iniwan.
Bakit, nasaan ba siya? Hindi ko alam. Hindi na siya sumasagot sa tawag ko, hindi rin siya sumasagot sa mga text ko, sa mga chats ko. Parang basta-basta na lang niya akong iniwanan sa ere nang wala man lang pasabi. Nalungkot ako at nasaktan ako noon para kay Carlo, Mama Mia. Kaya naman niyakap ko siya nang walang mali siya. Alam mo, baka may explanation kaya niya ginawa yon. Pero wag mo namang pabayaan ang sarili mo. Wag naman ganito, ang baho-baho na nitong apartment mo. Kapag nalaman to ng landlord mo, sigurado ako palalayasin ka dito. Mangangamoy yung ibang mong kapitbahay pag nagkataon. Habang sinasabi ko yun ay tinutulungan ko siyang ayusin ang kaniyang apartment. Tinapon ko yung mga panis ng mga pagkain at nilagay ko sa washing machine yung kaniyang mga damit. Mama Mia, nilagay ko rin sa mga basurahan niya yung kaniyang mga bote ng alak. Pagkatapos noon ay pinilit ko siyang maligo. Itinulak ko pa siya sa loob ng banyo para mag-ayos ng sarili niya. Mama Mia, kinuhanan ko pa siya ng bagong labang damit at binigay ko sa kanya para yun ang pampalit niya. Pagkalabas niya ay nakaligo na siya pero halos 1 oras din bago siya lumabas sa banyo. Ano bang nangyayari sa'yo, Carlo? Hindi ka naman ganito dati ah. So what kung hindi nagre-reply sa'yo si Jessa? So what kung wala na siyang pakiramdam sa'yo? Hayaan mo nga yun, hindi mo naman kawalan yun. Good catch ka, kaya marami pang babaeng magkakandara pa sa'yo, sabi ko. Pagkasabi ko noon, Mama Mia, ay bigla na naman siyang umiyak at niyakap ako. Hanggang sa makatulog na siya sa pag-iyak at inayos ko na siya sa sofa at ako naman ay umalis na. Kinabukasan ay maaga rin ako sa apartment niya para ipagluto siya at para pilitin siyang pumasok na sa trabaho. Sabay kaming pumasok nung araw na yon. Gulat na gulat ang mga kasamahan namin dahil sa pagmumukha ni Carlo na hindi maipinta. Mama Mia, kahit na wala siya sa wisyo ay pinilit ko talaga siyang magtrabaho. Lagi akong nagchat-chat sa kanya at nag-i-email para kumustahin siya dahil pakiramdam ko ay parang tulala lang siya. At nung matapos nga ang araw ng trabaho ay nilabas ko rin siya at pinakain sa labas at saka pumunta kami ng barbero para magpaahit at magpagupit ng buhok. Pagkatapos noon ay inihatid ko siya sa kanila. Oo, Mama Mia, gawaing panlalaki ang ginagawa kong pagsuporta kay Carlo. Pero naisip ko na ginagawa rin naman niya sa akin ito dati. Nung mga panahon na lugmok ako nung nawala ang kuya ko ay siya ang laging nandoon sa bahay. Pinagluluto niya ako, pinaglalaba at pinaglilinis dahil wala naman akong energy noon na kumilos. Kaya pagkakataon ko ng ngayon, Mama Mia, na bumawi sa kanya. Halos 1 linggo din akong ganon. Pinagluluto siya, pinupuntahan sa bahay para masiguradong lumalabas siya at hindi magmukmok. Natatakot kasi ako, Mama Mia, na baka kung anong gawin niya. Si Carlo ay hindi naman mag-isa sa buhay. May mga kapatid siya at may mga magulang, pero alam kong hindi siya mapagsalitang tao. Alam kong hindi siya komportable kahit sa sarili niyang pamilya, kaya alam ko na kung nasasaktan man siya ay ililihim lamang niya yun. Kaya naman, Mama Mia, matapos ang 1 linggo ay gulat na gulat ako nung pagdating ko sa apartment niya ay ready na si Carlo at nakagawa pa siya ng breakfast para sa akin. Mukhang masayang masaya siya. Oh, masaya ka ngayon ah, sabi ko. Nag-reply na siya. Tumawag siya sa akin kagabi. Mama Mia, alam kong si Jessa ang tinutukoy niya. Kahit nagalit ako sa babaeng yon, ay pinilit ko pa ring sumaya para kay Carlo. Oh, ano raw sabi? Nasa US na raw siya eh. Pinilit daw kasi siya ng mga magulang niya na pumunta doon. May nag-aantay daw kasing training at trabaho sa kanya ron eh. Ganun ba? Oo, pinitisyon siya ng mama niya. So ano, tuluyan na kayong naghiwalay? Hindi ko mapigilang tanong. Tumawa siya, Mama Mia, at ang sabi niya ay hindi raw. Di naman kami naghiwalay. Pinaliwanag niya sa akin na gusto niya akong tawagan nun pero hindi niya alam kung paano i-explain sa akin. So ano, okay na ulit kayo? Hindi ka na ulit magmumukmok? Masaya ka na ulit? Tanong ko. Oo, masaya na ulit ako. Salamat sabi niya. Mama Mia, masaya ako.
Kahit na ang totoo ay ayoko na kay Jessa para sa kanya. Pero nung nakita ko kung gaano siya kasaya, ay nakita ko rin kung gaano niya kamahal si Jessa. Hanggang sa ganun na nga ang nangyari sa kanilang relasyon. Naging long distance, Mama Mia. At dahil wala siyang girlfriend ay mas naging malapit kami sa isa't isa. Mama Mia, naging masaya rin naman ako para kay Carlo. Ang totoo niyan ay wala namang mali siya sa akin ang pagiging close naming dalawa. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, Mama Mia, ang pakiramdam ko po ay parang kuya ko siya. Kaya lang dahil na rin sa pagiging long distance nilang dalawa ni Jessa ay mas marami kaming oras na magkasama ni Carlo. Kapag walang trabaho ay magkasama kami na nanonood ng sine o di kaya'y namamasyal. Wala rin kasing ibang kaibigan si Carlo bukod kay kuya at ngayong wala na si kuya ay ako naman ang kaibigan niya. Hanggang sa naging kampante na rin kami sa isa't isa. Pumupunta na siya sa bahay, Mama Mia, at doon na rin nagpapalipas ng gabi. Nanonood kami ng sine at ng kung ano-ano pa. Kung may alam akong isang bagay tungkol kay Carlo na walang ibang nakakaalam, yun ay ang pagiging matatakutin niya sa mga horror movies. Alam mo ba, Mama Mia, na parang sa aming dalawa ay ako yung lalaki. Ako yung mas matapang manood ng horror. Mahilig kasi ako doon. Di ko alam kung bakit. Pero si Carlo naman ay ayaw na ayaw ang ganong movies. Ang gusto niya yung mga sci-fi, yung mga Marvels. Gusto niya rin, Mama Mia, yung mga action movies. At surprisingly, siguro dahil kay Jessa ay gusto niya rin ng mga romantic movies. Ako naman ay ayos lang sa akin ng mga action movies. Pero ang pinakagusto ko ay comedy at saka horror. Mama Mia, isang gabi ay sinabi ko na manonood ako ng horror films. Bakit naman horror? Tanong niya. Ayos lang yun. Wala naman sigurong mawawala kung horror ang papanoorin ko, di ba? Umuwi ka na lang sa inyo, sabi ko. Hindi, sasamahan kita. Wala naman tayong pasok bukas eh. Sigurado ka? Kaya mong manood ng horror? Tukso ko pa sa kanya. Oo, kaya ko yun. Bakit? Ikaw lang ba marunong manood ng horror? Sabi niya ulit. Kaya naman, Mama Mia, nagsalang ako ng movie na The Grudge. Yun kasi ang ultimate horror movie ko noon. Habang nanonood ako ay nasa bed ako at siya naman ay nasa sahig, Mama Mia. Nakaupo ako sa bed at yung ulo niya ay nasa may legs ko. Wala naman akong mali siya noon dahil naka-jogging pants naman ako. Mama Mia, habang ganoon ay isinisiksik niya ang mukha niya sa legs ko kapag nandoon na sa mga matatakutin o mga nakakatakot na eksena. Ano ka ba, ang OA mo ha? Sabi ko. Hanggang sa tumabi na nga siya sa pagkakaupo sa akin. Mama Mia, nung biglang may isang nakakagulat na eksena doon, ay bigla na lang niya akong niyakap ng mahigpit. Wala po akong suot na bra noon dahil makapal naman ang tela ng suot kong pang-itaas. Pero hindi ko alam, Mama Mia. Nung niyakap niya ako ay nakaramdam ako ng kakaiba. Bigla ko siyang naitulak sa sobrang gulat ko. Nagulat din siya sa kanyang ginawa at nagulat din siya sa ginawa kong pagtulak sa kanya. Nag-sorry siya sa akin, Mama Mia. Sabi ko ayos lang. Pinauwi ko na rin siya at sabi ko inaantok na ako at bukas ko na lang tatapusin yung pinapanood ko. Mama Mia, nung makaalis na si Carlo ay nakaramdam ako ng kakaiba sa sarili ko. Bakit ganon? Wala naman akong mali siya sa kanya. Hindi ko naman binibigyan ng mali siya yung closeness naming dalawa. Pero bakit parang kakaiba ang naramdaman ng aking katawan? Binaliwala ko yun, Mama Mia. Kahit na ang kabilang parte ng utak ko ay lagi yung naaalala, pinipilit ko pa rin yung kalimutan at pinipilit kong ibaling sa iba ang aking pansin at ang aking pag-iisip. Sabi ko nun sa sarili ko, hindi pwede. Hindi pwedeng magkagusto ako kay Carlo dahil una sa lahat ay kuya lang dapat ang turing ko sa kanya. Pangalawa, may girlfriend siya, Mama Mia, na mahal niya. Hanggang sa isang araw ay nagkita ulit kami ni Carlo sa apartment ko.
Dumaan kasi ang 2 linggo na hindi siya nagpupunta doon. Siguro Mama Mia ay na-awkward din siya sa sitwasyon namin. Ako naman ay ayoko ng ganon. Ayokong magiging awkward kami sa isa't isa dahil siya na lang ang itinuring kong pamilya. Kaya naman gumawa ako ng paraan para bumalik sa dati ang closeness namin. At nung bumalik na nga ang closeness naming dalawa, ay nagbalik na rin ang pagtambay-tambay niya sa apartment ko kapag wala kaming trabaho. Hanggang sa isang gabi ay dumating siya sa apartment ko na nakainom. Alam mo, ano bang mali sa akin? Tanong niya. Ano na namang kadramahan yan? Si Jessa, dapat uuwi na siya next month eh. Pero hindi raw siya makakauwi. Baka sa December na raw. Eh ano ngayon kung sa December? Ano ka ba naman, Angel? 2 taon na kaming hindi nagkikita eh. Excited na akong makita siya. Excited na akong makasama siya. Hayaan mo na. Diba sabi mo kapag nakabalik siya ay magpapakasal na kayong dalawa? Oo, yun ang plano namin. Kasi nasa edad na rin naman siya at hindi na kailangan ng parents' consent para magpakasal. Pero ang tagal nun. July pa next month, diba? Ang tagal pa ng December. Sabi niya. Madali na lang yun. I-enjoy mo na lang ang sarili mo. At isa pa, nakatiis ka nga ng 2 taon? Yung 6 months more pa? Kaya mo yan, ano ka ba? Pamimilit ko sa kanya at pag-cheer up ko sa kanya, Mama Mia. Effective naman dahil naging masaya naman siya pero nakipag-inuman pa rin siya sa akin. Kaya lang, Mama Mia, gaya ng mga napapanood natin sa pelikula, kapag may alak, may nangyayaring hindi dapat. Kasi nung pareho na kaming nakainom, kumakanta na kami at sumasayaw, ay bigla niya akong inayang mag-sweet dance kaming dalawa. Sabi ko ay wala akong sweet na music. Kinuha naman niya yung cellphone niya, Mama Mia, at nag-play ng Wonderful Tonight. Habang sumasayaw kaming dalawa sa saliw ng musika na yon, ay hindi ko mapigilan ang sarili kong amuyin ang kanyang leeg. Halos magkasing tangkad lang kasi kami, Mama Mia. Parang mga 4 inches lang ata ang difference naming dalawa. Matangkad kasi talaga ang lahi namin. Kahit na 5'7" si Carlo ay nasa 5'3" o 5'4" naman ako. Kaya naman, yung aking ilong, Mama Mia, ay halos mapunta na sa kanyang tenga. Naaamoy ko ang pabango niya. Hindi ko alam pero parang nahahay ako sa bango niya. Hanggang sa hindi ko na nga napigilan ang sarili kong yakapin siya. Surprisingly, ay niyakap naman niya ako pabalik. Mama Mia, nagsasayaw kami na dikit ng katawan sa isa't isa. Hanggang sa nung malapit nang matapos ang tugtugin, ay bigla siyang bumitaw at iniharap ako sa kanya. Magkalapit ang aming mga mukha. Hanggang sa hindi ko na namamalayan, Mama Mia, na unti-unti nang lumalapit pa ang mga labi namin sa isa't isa. Namamalayan ko na lang na hinahalikan na ako ni Carlo at gumaganti na ako ng paghalik sa kanya. Halik na parang wala ng bukas. Halik na parang sinusulit ang lahat ng pagkakataon na meron kaming dalawa. At hindi lang basta halik ang nangyari sa amin. Mama Mia, pagkatapos niya akong mahalikan, ay bumitaw muna ako. Nung tinanong ko siya kung bakit niya yun ginawa, ay hinalikan niya ulit ako. This time ay mas mapusok. This time ay parang inaarok niya ang aking pagkatao at ang aking kaluluwa. Ako naman, Mama Mia, ay hindi na rin nakapagpigil. Hindi naman po ako inosente sa mga bagay na yon. Meron naman akong mga casual sex at hookups, Mama Mia, dahil sasabihin na nating hindi naman po ako Maria Clara. Yung mga kabarkada at mga kaibigan kong babae ay mga ganito rin naman, kaya sanay na rin ako sa sex. Pero ewan ko ba, Mama Mia, hindi ko alam kung maniniwala ka. Hindi ko alam kung na-experience mo o ng mga nakikinig ngayon itong sasabihin ko. Na parang sa lahat ng lalaking nakatalik ko noon,
Iba ang pakiramdam ko ngayon kay Carlo. Parang mas dumoble yung init. Hindi ko alam kung dahil sa alak, dahil may mga nakakatalik naman ako na nalalasing ako. Pero iba talaga si Carlo, Mama Mia. Para akong sinisilaban sa init ng kaniyang katawan, sa init ng kaniyang kamay at sa init ng kaniyang halik. Kahit na ayaw ko, kahit na sinasabi ng utak ko na tigilan namin ang aming ginagawa, ay natutupok pa rin ako ng pagnanasa. Hanggang sa unti-unti niyang tinatanggal ang mga butones ng suot kong blouse. Ako naman, Mama Mia, ay hindi nakapagpigil at tinanggal ko na rin ang kanyang t-shirt na suot. Ako na rin ang nagtanggal ng kanyang sinturon at ako na rin ang nagbukas ng kanyang pantalon. Yun din naman ang ginawa niya sa miniskirt kong suot, Mama Mia. Hanggang sa pati bra ko ay natanggal na niya. Tanging panty at brief na lamang ang suot namin nung mga oras na yon. Magkayakap kami, hinahawakan ng mga pribadong bahagi ng aming mga katawan. Naghahalikan. Hanggang sa tuluyan na nga niya akong hinila at pumunta na kami sa kwarto ko at sa kama ko. Mama Mia, nung papalapit na ang ginagawa naming dalawa ay biglang tumigil si Carlo. Tinanong niya ako, Angel, sigurado ka ba sa gagawin natin? Tumango ako, Mama Mia, dahil sa sobrang libog na nararamdaman ko. Sana malaman mo na pagkatapos nito, kailanman ay hinding-hindi na babalik sa dati ang ating relasyong dalawa. Mama Mia, hindi na ako sumagot sa sinabi niya. Bagkos ay hinila ko na siya at ako na ang naunang humalik sa kanya. Hinahiga ko rin siya sa kama at ako na ang nagmaniobra noon. Mama Mia, wala kang ibang maririnig sa apat na sulok ng kwarto ko kundi ang mga ungol naming dalawa ni Carlo. Hindi ko alam, Mama Mia, pero nag-enjoy talaga ako nung gabing yun. Binigay ko sa kanya lahat. Naging bigay todo ako. Lahat ng natutunan ko mula sa mga dati kong nakatalik ay ginawa ko kay Carlo. Hindi ko alam pero parang gustong-gusto ko siyang i-impress. Parang gustong-gusto kong malaman niya na magaling ako sa bagay na yun. Si Carlo din naman ay hindi nagpahuli. Halatang alam na alam niya rin ang ginagawa niya. Mama Mia, kung noon ay na-enjoy ko ang sex, kung noon ay nasasarapan ako sa ganon, Mama Mia, mas dumoble po ang naramdaman ko noon nung si Carlo na ang kaulayaw ko sa kama. Pagkatapos na may mangyari sa amin ay nakatulog kaming dalawa sa sobrang pagod. Nung magising kami, ay Mama Mia, sabay kaming nag-shower. Hindi namin pinag-usapan ang nangyari pero naulit iyon sa shower. Naulit din yon sa mesa nung nagpe-prepare na ako ng aming umagahan. Hanggang sa naulit ang bagay na yon. Hanggang sa kapag rest day, Mama Mia, ay parang wala nang sabi-sabi. Parang meron na kaming silent na unawaan sa isa't isa. Na kapag rest day namin ay magkasama kami buong 2 araw at gabi. Nasa loob kami, Mama Mia, ng apartment ko at doon pinagsasaluhan ang aming pagnanasa sa isa't isa. Ganon din naman kapag nasa apartment niya kami. Walang pinagbago, walang pinag-iba. Gustong-gusto talaga namin ang aming ginagawa. Mama Mia, may mga pagkakataon pa na nagre-research pa kami kung papaano pa mas mapaligaya ang isa't isa. Yung dating lalaking tinuring kong kuya, yung dating lalaking pinagkatiwalaan ko, at yung dating lalaking binigyan ko ng buong-buo kong tiwala, ay ang lalaking kaulayaw ko na ngayon sa kama. Mama Mia, nakakagulat din na mula nung may nangyayari na sa aming dalawa, kailanman ay hindi na namin pinag-usapan ang tungkol kay Jessa, na para bang hindi na siya nag-e-exist sa mundo namin. Hindi ko alam kung anong meron sa amin ni Carlo. Hanggang sa isang gabi, Mama Mia, nung may nangyayari sa amin, ay bigla na lang niyang naibulalas ang mga salitang I love you. Hindi ko alam pero mas trumiple po ang nararamdaman kong pagkahay noon sa ginagawa naming dalawa. Mas naging masaya ako.
na fulfilled hindi lang ang katawan ko kundi maging ang puso ko. Doon ko naramdaman, mahal ko na si Carlo. Mahal ko na ang lalaking nagiging katalik ko sa loob ng 3 buwan. At mula nga nung nag-I love you siya sa akin, Mama Mia, ay naging routine na namin ang pagsasabi ng I love you sa isa't isa. Parang nagkaroon na rin kami ng aming relasyong dalawa. Masaya na masarap. Para kaming mag-asawa. Pero pagdating sa trabaho ay hindi namin pinapahalata yun. Dahil siguro, Mama Mia, kahit na wala kaming napag-usapan, may alam po ang aming mga katrabaho tungkol sa kanyang girlfriend. Kaya naman, Mama Mia, wala talagang kaming pinakitang kahit na anumang motibo doon sa trabaho. Parang normal lang kami na magkaibigan. Pero kapag kaming dalawa na lang sa loob ng apartment ko o sa loob ng apartment niya, ay daig pa namin ng mga hayop na hayok sa katawan ng isa't isa. Mama Mia, hanggang sa dumating ang December. Hindi ko alam pero gustong-gusto ko nang itanong kay Carlo ang tungkol sa kanila ni Jessa. Kaya lang natatakot din ako, Mama Mia. Natatakot ako na baka may masabi siyang hindi ko magustuhan. Na baka may maisagot siya sa akin na makakasakit sa puso't damdamin ko. Kaya hindi ko na lang itinanong. Hanggang sa isang araw ay bigla na lang siyang umabsent. Tinext ko siya, tinanong kung nasaan siya, pero hindi siya nagre-reply. 1 linggo na wala siyang paramdam sa akin. Oo, merong good night at good morning, merong I love you, pero kapag may itatanong ako sa kanya, ay hindi niya sinasagot. Hanggang sa nung makabalik na siya, ay gulat na gulat ako, Mama Mia, dahil may sing-sing na siyang suot. At yung mga katrabaho namin ay kino-congratulate siya. Mama Mia, nagpakasal pala si Carlo kay Jessa dahil nakauwi na pala ito. Kaya pala hindi siya nagparamdam sa akin sa December dahil silang dalawa palang magkasama at nag-honeymoon. Ewan ko ba pero labis akong nasaktan nun. Dali-dali akong tumakbo papuntang banyo at sinabi kong masama ang pakiramdam ko. Pero Mama Mia, umiyak lang ako ng umiyak doon. Tahimik akong umiiyak habang may ibang mga katrabaho kaming mga babae na nagsi-CR din. Lagi nilang kinakatok ang kinaroroonan kong cubicle at lagi kong sinasabi na masama ang pakiramdam ko. Matapos ang 1 oras mahigit, ay nagsuot ako ng shades ko, Mama Mia. Buti na lang at may dala akong shades noon, kaya naman natakpan ang pamamaga ng aking mga mata. Pero alam kong namumula din ang ilong ko noon sa kakaiyak. Bigla akong nag-file ng leave at sinabi ko sa supervisor namin na masama talaga ang pakiramdam ko at na kailangan kong magpahinga. Nag-file ako ng 3 araw na leave, Mama Mia, dahil hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sakit na aking naramdaman noon. Ang sakit ng naramdaman ko nung nalaman kong nagpakasal na si Carlo kay Jessa. Mama Mia, nung nasa 3 araw na ako ng aking leave, ang gusto ko sana noon ay lumabas. Kaya naligo ako. Pero katatapos ko palang maligo nung biglang bumukas ang pintuan ng apartment ko. Nakalimutan ko. May extrang susi pala si Carlo sa aking apartment. Bigla siyang dumating. Anong ginagawa mo dito? Sabi ko sa kanya na may halong pagdadabog. Nandito ako para magpaliwanag. Sabi niya. Magpaliwanag? Bakit? Ano bang kailangan mong ipaliwanag? Ano ba tayo? Wala namang tayo, hindi ba? Para usan mo lang naman ako nung wala si Jessa? Hindi kita ginawang para usan. Alam mo yan. Mahal kita. Mahal na mahal kita, sabi niya. Pero mahal mo rin siya. Hindi siya nakaimik, Mama Mia. Hindi ko alam kung masamang tao ba ako, Angel. Masamang tao ba ako dahil nagmahal ako ng 2 babae? Bakit mo siya pinakasalan kung mahal mo ko? Sabi ko. Hindi ko na mapigilan noon, Mama Mia, ang umiyak ng umiyak. Kahit nasabi ko pa nung nakaraang gabi na huli na yun na pag-iyak ko. Pero heto ako ngayon, umiiyak sa harapan ni Carlo at humihingi ng paliwanag tungkol sa sinasabi niyang pagmamahal para sa akin. Mahal kita, Angel, pero mahal ko rin siya.
Mama Mia, hindi ko alam kung bakit nagkaganon. Hanggang sa lumapit siya sa akin, pinigilan ko siya. Sinabihan ko siyang wag na wag siyang lalapit sa akin. Wag na wag niya akong i-comfort. Pero hindi siya nakinig, Mama Mia. Bagkus ay niyakap niya ako ng mahigpit. Pilit ko siyang itinutulak, sinusuntok ang kanyang likod para bitawan niya ang pagkakayakap sa akin, pero hindi niya ginawa. Niyakap pa rin niya ako. Mahigpit na mahigpit. Hanggang sa wala na rin akong nagawa, Mama Mia, kundi ang humagulgol sa kanyang balikat at napayakap na rin sa kanya. Ewan ko, pero nadala ako sa mga yakap niya. Siguro ganun talaga kapag mahal mo ang isang tao. Hindi mo napipigilan ang nagiging reaksyon ng iyong katawan. Hanggang sa nung tumigil na siya sa pagkakayakap ay binatawan niya ako at saka hinalikan. Mama Mia, umiiyak pa rin ako na humahalik sa kanya pabalik. Habang hinahalikan niya ako ay unti-unti niyang tinatanggal ang tuwalyang suot ko. Hanggang sa binuhat niya ako at dinala sa aking kama. Pinigilan ko siya, Mama Mia. Sabi ko hindi na natin dapat yung gawin dahil may asawa na siya. May asawa nga ako, Angel. Pero mahal pa rin kita. Pagkasabi niya noon ay bigla niyang hinubad ang lahat ng damit niya. At saka bigla siyang pumatong sa akin. Mama Mia, alam kong mali. Alam kong hindi mabuti ang aking ginawa. Alam kong dapat ay pinigilan ko ang sarili ko. Pero hindi ko na magawang pigilan yun. Mahal na mahal na mahal ko na siya. Pinaubaya ko na ang sarili ko sa kanya. Paulit-ulit. Hanggang sa hindi na nga ako nakaalis nung araw na yun at magkasama na lang kami buong araw at buong magdamag. Nung matapos kami sa ika-6 naming pagtatalik, ay tinanong ko siya kung ano ang plano niya. Ganito tayo. Ayaw mo ba? Sabi niya. Paano si Jessa? Tanong ko. Umalis na siya. Kahapon ang flight niya at bumalik na ng Amerika. Bakit hindi ka sumama? Mag-asawa na kayo. Hindi kita pwedeng iwan. Hindi ko pwedeng iwan ang babaeng mahal ko rin. Pero pinaalis mo ang babaeng mahal mo rin. Pwede ba wag na natin siyang pag-usapan? Wala naman siya dito eh. Ang pag-usapan natin, eto, tayo. Pagkasabi niya noon ay hinalikan na naman niya ako. Ewan ko ba, Mama Mia, kung bakit hindi ako nagsasawa sa mga halik niya. Kung bakit kapag nakakulong ako sa mga bisig niya, pakiramdam ko ay ligtas na ligtas ako. Kahit na alam ko, Mama Mia, siya naman ang makakasakit sa akin ng husto. Hindi ko alam. Pero nanatili akong nagmamahal sa kanya kahit alam kong hindi dapat. Hanggang sa, Mama Mia, doon na rin tumira sa apartment ko si Carlo. Yung iba niyang mga gamit ay inilipat na niya sa apartment ko. Kapag gabi, Mama Mia, may mga pagkakataon na nagvi-video call silang dalawa ni Jessa. At kapag ganoon ay umaalis ako. O di kaya'y nagkukulong sa banyo para hindi ko marinig ang kanilang pinag-uusapan. Mahal ko si Carlo. Ramdam ko rin ang pagmamahal niya sa akin. Ramdam ko rin ang kanyang sinasabing mahal na mahal niya ako. Pero alam ko rin, Mama Mia, alam ko rin na mahal niya rin si Jessa. Hindi naman niya siguro papakasalan ang babaeng yon kung hindi niya mahal, hindi ba? Mahal na mahal niya si Jessa. Gaya ng pagmamahal niya sa akin, yun ang sabi niya. Hanggang sa nakontento na lang ako sa kung anong meron kaming dalawa ni Carlo. Pero ang totoo, Mama Mia, lingid sa kaalaman ni Carlo ay nagpipills po ako. Doon lang po yun nakalagay sa aking desk sa opisina. Kasi, Mama Mia, kahit na mahal ko siya, ayokong mabuntis niya ako. Dahil alam kong mas magiging komplikado ang sitwasyon namin kapag nagkataon. Alam ko rin, Mama Mia, na magiging kawawa lang ang anak ko kapag nagkataon. Ayokong mandamay ng ibang nilalang
sa komplikadong sitwasyon na kinaroroonan ko dahil pinagbibigyan ko ang sarili ko sa pagmamahal na hindi dapat sa akin. Mama Mia, ilang beses ko rin namang sinubukan na itulak papalayo sa akin si Carlo. Ilang beses ko rin sinubukan na makipag-date sa iba nang hindi niya nalalaman. Pero hindi ko alam, Mama Mia, kung bakit hindi ko kayang magmahal ng iba. Kung bakit hindi ko kayang ibigay sa iba ang sarili ko. Hanggang sa isang araw, habang ako lang mag-isa sa banyo, ay iniisip ko kung bakit nagkaganito ang buhay ko. Kung bakit yung masaya na brother-sister bonding namin ay naging romantic na sa aming dalawa ni Carlo. Kung bakit kahit alam kong mali, kahit alam kong hindi tama, kahit alam kong ako lang ang masasaktan sa huli, at kahit alam kong may sinasaktan akong ibang tao nang hindi niya nalalaman, bakit hindi ko pa rin magawang pigilan ang sarili ko? Bakit hindi ko magawang pigilan ang sarili kong mahalin ang isang taong pagmamay-ari na ng iba? Oo, sabi ni Carlo ay pagmamay-ari ko rin siya. Pero kung batas ng Diyos at batas ng tao ang pag-uusapan natin, alam kong talo ako. Alam kong kabit ako. Alam kong wala akong karapatan. Pero mahal ko na siya, Mama Mia. At ang pagmamahalan naming yun ay umabot ng 6 na taon. 6 na taon na punong-puno ng roller coaster ride. May mga masasayang panahon, may mga malulungkot. Dahil sa 6 na taon na yun, Mama Mia, ay may isang buwan na hindi ko nakakasama si Carlo dahil umuuwi si Jessa sa Pilipinas. At sa mga buwan na yun, at sa mga araw at linggo na yun, ay si Jessa ang kasama niya. Si Jessa ang kasiping niya. Si Jessa ang katabi niya sa kama. Si Jessa ang mukhang minumulatan niya sa bawat umaga. Napakasakit. Masakit yun, Mama Mia. Masakit yung alam mo na may nangyayari sa taong mahal mo at sa isa pang taong karelasyon niya. Pero ano bang magagawa ko? Wala naman, hindi ba? Wala naman akong karapatang magreklamo dahil alam ko ang pinasukan ko. Mama Mia, kahit na nasasaktan ako kapag nangyayari yun, aaminin ko naman na walang kapantay rin na kaligayahan ang nararamdaman ko kapag magkasama kaming dalawa ni Carlo. Mama Mia, kahit kailan ay hindi niya pinaramdam sa akin na second choice ako. Kahit kailan ay hindi niya pinaramdam sa akin na hindi niya ako mahal. Pero Mama Mia, kahit na pinaparamdam niya sa akin na mahal niya ako, ay may mga oras pa rin na labis akong nasasaktan. Dahil may mga oras na hindi pwedeng magkita kaming dalawa. May mga oras na kahit gustong-gusto ko siyang makasama, gustong-gusto ko siyang yakapin at gustong-gusto ko siyang mahalikan ay hindi po pwede. Dahil may mga oras, Mama Mia, na alam kong hindi nararapat sa akin. May mga oras na alam kong dapat ay kay Jessa. Dahil kahit na hindi niya pinaramdam sa akin na pangalawa lang ako, alam ko, Mama Mia, alam kong pangalawa lang ako. Alam kong number 2 ako, mistress, kabit. Ako rin naman ang may gusto nito, hindi ba? Ako rin naman ang may gusto na tratuhin niya ako ng ganito. Ako rin naman ang pumayag, Mama Mia, na maging hanggang ganito lang ang role ko sa buhay niya. Oo, nararamdaman ko ang pagmamahal niya at ang pag-aalaga niya para sa akin. Nararamdaman ko, Mama Mia. Pero nakikita ko rin at nararamdaman ko rin ang pagmamahal at ang pag-aalaga niya para sa kanyang asawa. Hindi ko alam pero naniniwala ako sa sinasabi niyang dalawa kaming mahal niya. Naniniwala ako, Mama Mia, na sabay niya kaming minamahal ni Jessa. Lagi kong tinatanong sa kanya kung mahal ba niya talaga ako. Mga tanong, Mama Mia, na alam kong ginagawa ko lang para bigyan ng kahit na konti at katiting na assurance ang sarili ko. Na mahal din ako ng taong kinababaliwan ko. Na mahal din ako ng taong mahal na mahal ko. At alam ko, Mama Mia, na ang mga sagot na yon
Ang mga sagot niya na mahal niya ako, ang mga sagot niya na hinding-hindi niya ako iiwanan, yun ay yung mga sagot, Mama Mia, na kinakapitan ko. Ang mga sagot na hinahawakan ko para patuloy pa rin akong magtiis sa sitwasyon ko. Para patuloy akong pumayag na maging number 2. Yun ang kinakapitan ko, Mama Mia. Na hindi na ako makakakita ng ganong uri ng pagmamahal. Na wala nang magmamahal sa akin kagaya ng pagmamahal ni Carlo. At na baka hindi na rin ako magmahal ng katulad ng intensity ng pagmamahal ko sa kanya. Mama Mia, alam kong may mga tao nang tumataas ang kilay at nanjudge sa akin sa mga choices na ginagawa ko sa buhay ko. Pero maniwala sana kayo sa sasabihin kong ilang beses ko na ring itinaas ang puti kong watawat. Ilang beses ko na ring sinurrender ang pagmamahalan naming dalawa. Pero kapag ginagawa ko yun, ay hindi ko rin naman napapanindigan. Lalo na kapag nakikita ko na siyang umiiyak. Lalo na kapag nakikita ko na siyang lumuluhod sa harapan ko at nagmamakaawa na wag ko siyang bibitawan at hindi niya kakayanin na mawala ako. Hindi mo kayang wala ako, pero hindi mo rin kayang bitawan si Jessa. Patawarin mo ko, Angel. Sana maintindihan mo. Hindi ko naman ginusto na masasaktan ka sa relasyon nating dalawa. Pero sadyang mahal ko talaga kayong dalawa ni Jessa at wala akong nakikitang pwede kong pakawalan sa inyong dalawa. Mama Mia, alam kong BS ang kaniyang mga sinasabi. Pero mahal ko siya at hindi ko gustong nakikita siyang nasasaktan. Pero ngayon, Mama Mia, hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin ang lahat. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin ang maging pangalawa. Hanggang isang araw, Mama Mia, ay hindi umuwi sa bahay namin si Carlo. Hindi siya umuwi sa apartment ko. Isang araw na naging 2, naging 3. At nung pang-4 na araw ay isang napakasakit na text message ang natanggap ko mula sa kanya. Tapos na tayo, Angel. Alam kong masasaktan ka sa sinasabi kong ito. Pero Angel, alam ko na mas may deserving pa na lalaki sa pagmamahal mo. Pasensya ka na kung natagalan ang pagbitaw ko sa iyo. Pero alam ko naman, Angel, na hindi ako ang makakapagbigay sa iyo ng labis at kasiyahan na deserve mo. Hangad ko ang kaligayahan mo. Hangad kong makakita ka ng lalaking para sa'yo. Mama Mia, napakasakit. Halos gumuho ang mundo ko. Gumuho ang imaginary world ko kung saan ay kaming dalawa lang ni Carlo. Kung saan ay masaya kaming dalawa. Nagtaka ako, Mama Mia. Bakit sa hinaba-haba ng aming relasyon ay ngayon pa niya ako naisipang bitawan? Pero mahal na mahal ko siya. Hindi ko magawang magalit sa kanya. Nirespeto ko pa rin ang desisyon niya, Mama Mia. Nirespeto ko ang desisyon niya na mawala ako sa buhay niya. Kaya nung araw din na yun ay nagsulat ako ng resignation. Thinking, Mama Mia, na hindi ko na gustong makasama pa sa iisang trabaho si Carlo. Kaya lang, bago ko pa mai-hand in ang resignation ko sa boss ko, ay may mga usap-usapan na akong naririnig na nag-resign na pala si Carlo dahil pupunta na ito ng Amerika at na-petition na ito ni Jessa. Mama Mia, ang dami-daming mga unanswered question sa utak ko. Umiiyak ang puso ko. Nadudurog ang puso ko ng makailang milyong ulit. Mama Mia, I am trying to move on. At magdadalawang taon na, pero parang hindi pa rin yun sapat para maghilom ang puso ko. Parang hindi pa rin yun sapat para manahimik ang mga tanong sa utak ko. Trinay ko naman lahat para mag-move on. Trinay kong magbakasyon, magpakabisi sa trabaho, para wala na akong chance na isipin pa ang tungkol sa aming dalawa ni Carlo. Pero I always failed.
Dahil 2 years, Mama Mia, is not enough to let go of those memories. 2 years, Mama Mia, is not enough to stand up mula sa pagkakalugmok ko at pagkakalibing ng puso ko. Sa isang libingang alam kong ako lang din naman ang may gawa. Mama Mia, I hope po na nitong pagbabahagi ko ng kwento ko dito sa iyong channel, sana ay maging isa ito sa napakalaking hakbang para tuluyan na akong maghilom, para tuluyan na akong maging okay. Mama Mia, masaya na si Carlo sa Amerika kasama si Jessa. Pero ako ay hindi ko pa rin magawang maging masaya. May mga pagkakataon pa rin na chinachat ko si Carlo. May mga pagkakataon pa rin, Mama Mia, na sinusubukan kong kontakin siya. Kahit na lagi na lang akong pinapagalitan ng utak ko at sinasabihan ng sarili kong tanga. Pero alam ko, Mama Mia, alam ko na hindi ko pa rin kakayanin ang mag-move on. Ano bang nagawa kong mali para ganituhin ako ni Carlo? Lagi ko naman siyang tinatrato ng maayos. At ang totoo niyan, Mama Mia, hindi lang naman siyang minahal ko kundi maging ang pamilya niya. Hindi ba dapat deserve ko rin ng proper goodbye? Ng proper sorry? Deserve ko rin, Mama Mia, ng pamamaalam, hindi yung basta-basta na lang iiwanan si Ere? O baka deserve ko rin ang isang text message lang at yun ang consequences ko sa 6 na taon ng paggawa ko ng mali, sa 6 na taon ng pakikiapid ko sa lalaking may asawa ng iba. Mama Mia, hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin ako. Hindi ko alam kung papakinggan ng Diyos ang mga panalangin ko dahil isa akong makasalanang babae. Pero binapanalangin ko po, Mama Mia, na sana dumating ang araw na kaya ko na ring tumayo ulit, na kaya ko na ring maging masaya ulit sa buhay ko, na kaya ko rin na makahanap ng tunay na kaligayahan at na-deserve ko rin ng ganon. Mama Mia, wini-wish ko rin at dinadasal ko rin na sana kakayanin ko ring magpatawad kahit na hindi naman siya humingi sa akin ng tawad. I hope one day, Mama Mia, I can set myself free from this love and from this agony. I really hope one day, and I really hope, Mama Mia, na nalalapit na ang araw na yon. I really hope na kakayanin ko na ulit na maging masaya. Nakakayanin ko na ulit na tumawa at maging kontento sa buhay ko. Hanggang dito na lamang po ang inyong forever taga-suporta at avid listener, Angel. Napakasaklap ng pinagdaanan mo sa buhay, Angel. Hindi ko alam kung sadyang hindi ba talaga natin nakokontrol ang mga sarili nating emosyon. Kaya tayo nakakagawa ng mga bagay na kahit alam nating mali, kahit alam nating nakakasakit, kahit alam nating ikakapagdurusa natin sa huli, ay sige pa rin tayo ng sige basta sumaya ng konting sandali. Hindi ko alam kung ganun ba talaga ang definisyon ng pagmamahal. Pero wala akong karapatan na husgahan ka, Angel. Ang tanging ipinagpapasalamat ko lang ay nakalabas ka na sa ganong klaseng sitwasyon. Nakalabas ka na sa isang makasalanang relasyon. Sana wag ka nang bumalik pa doon. I-block mo na please si Carlo. Wag ka nang mag-chat please. Dahil baka kapag nag-chat ka tapos nandito siya sa Pilipinas tapos nag-away sila ni Jessa, baka may mangyari na naman. Gugustuhin mo bang magiging forever kabit ka na lang? You deserve someone better. You deserve a better life, Angel. Magdasal ka. Hindi naman mapanghusga ang ating Diyos. Mapagpatawad siya. At kapag sincere talaga ang pagsisisi na nasa puso mo, alam kong tutulungan kanyang maging okay. Alam kong tutulungan kanya na magpatawad at tutulungan kanyang maghilom at makahanap ng totoong kaligayahan. Dasal naming lahat yun para sa'yo. Maraming salamat, Angel, sa pag-share mo ng iyong nakakabagbag damdaming kwento dito sa ating programa. At kung ikaw na nakikinig ngayon, kung nagustuhan mo rin ang kwentong ibinahagi ni Angel, please huwag kang mag-hesitate na i-like at i-share ang video na to.
Imbitahin mo na rin lahat ng mga kakilala mo, kaibigan mo, pati na rin mga kaaway mo na mag-like at mag-subscribe sa ating channel at mag-click ng notification bell para laging updated sa bawat video na ating i-upload. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe po. At huwag kang mag-alala kung may pa-shoutout ka man, pipilitin natin na mabasa yan. Comment lang kayo ng comment. Sa hindi pa po nababasa hanggang ngayon, pasensya na po talaga kayo. Mag-comment lamang po kayo, baka balang araw ang inyo na namang comment at mga pa-shoutout ang ating mababasa. Kung may sarili ka ring kwentong, kung may kakilala kang may magandang kwento ng buhay na pwedeng kapulutan ng aral, please po, imbitahin niyo silang mag-email sa atin, mamamiacdo0317@gmail.com. Huwag ring kakalimutan na halos 400 na po ang ating mga kwentong na i-upload dito sa ating channel. Please do click the Mamma Mia CDO baba, go to videos at magmukbang na ng iba't ibang uri ng kwento na pwede niyong kapulutan ng aral, inspirasyon at pwede niyong kainisan. Ako pong muli ang nag-iisa ninyong Mamma Mia. Magandang araw sa inyong lahat.